pag-ibig ng Diyos sa katarungan, kundi mapuri sa ganito ang lumuluwalhati na kanyang nauunawa at kanyang nakikilala ako na ako ang Panginoon na nagsasagawa sa lupa ng kagandahang loob, kahatulan at katuwiran, sapagkat sa mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Magsundo ba ang pag-ibig at katarungan? Ano ang mga depekto ng katarungan kung walang pag-ibig? Ano ang mga depekto ng pag-ibig kung walang hustisya? Paano pinagsasama ng Diyos ang dalawang ito? Ang katarungan ba na parusahan ng Diyos ang makasalanan? Hindi ba makatarungan para sa Kanya na gawin ito? Nagsisisi ba ang Diyos sa Kanyang mga gawa ng katarungan o pag-ibig? Ang pag-ibig at katarungan ay nabibilang sa isa't isa, isang hindi mapaghihiwalay na magkasama. Lahat ng pag-ibig, lahat ng hustisya. Ang mapagmahal na katarungan ay nangangailangan ng katatagan, ang di napabagong katangian ng Diyos, ang pagiging perpekto ng banal na pag-ibig at katarungan. Pagmamahal sa katarungan at pagsisisi, ang pagsisisi ng Diyos. Ang pag-ibig at katarungan ay nabibilang sa isa't isa, isang hindi mapaghihiwalay na magkasama. Kaawaan at katotohanan ay nagsalubong, katuwiran at kapayapaan ay naghalikan. Ang pag-ibig ay bahagi ng katangian ng Diyos. Ang katarungan ba ay bahagi rin ng kanyang katangian? Katuwiran at kahatulan ay patibayan ng iyong ng luklukan. Kagandahang loob at katotohanan ay nagpapauna sa iyong mukha. Katarungan at pag-ibig ang mismong pundasyon ng pamamaraan ng sansinukob, dahil bahagi sila ng karakter ng Diyos at nagmumula sa Kanya. Ito ang dahilan kung bakit ang malaking bahagi ng mga mensaheng binigay ng Diyos sa mga propeta ay kinabibilangan ng pagtuligsa sa mga hindi makatarungang sitwasyon na kailangang ituwid ng mga tao upang magkaroon ng pagkikipag-isa sa Kanya. Kanyang pinakikilala sa iyo o tao kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa na may kaganapan at ibigin ang kaawaan at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Lahat ng pag-ibig, lahat ng hustisya. Ang Panginoon ay matuwid sa lahat niyang daan at mapagbiyaya sa lahat niyang mga gawa. Hindi lang tayo hinihilingan ng Diyos na gawin ang tama at magpakita ng pagmamahal. Siya ay palaging nagpapakita ng mga katangian. Tanging ang Diyos ang palaging gumagawa ng kung ano ang mapagmamahal, tama at makatarungan. Pinapahayag ng Biblia na ang Diyos ay gumagawa ng makatarungan bawat umaga. Alam at nais ng Diyos kung ano ang pinakamabuti para sa lahat at patuloy na gumagawa upang makamit ito. Sa kabila ng pagkakaroon ng lahat ng otoridad at lahat ng kapangyarihan, sa kabila ng walang sinumang higit sa Kanya na maaaring humatol sa Kanyang mga gawa, sa kabila ng pagkakaroon ng karapatang kumilos ayon sa Kanyang gusto, ang Diyos ay hindi kailanman gumagawa ng anumang bagay na salungat sa katarungan. Hindi siya kailanman gumagawa ng anumang mali. Hindi niya hinihikayat ang sinuman na gumawa ng anumang mali. Bagamat lagi niyang hinahanap ang hustisya, hindi siya nagkukulang sa pagiging mapagmahal. Kaya't nang hilingin ni Moises na makita ang kaluwalhatian ng Diyos, sumagot ng ang Diyos, papalipasin ko ang lahat ng aking kabutihan sa harap mo. Ako ay maaawa, ako ay mahahabag. Ang mapagmahal na katarungan ay nangangailangan ng katatagan. Ang di nababagong karakter ng Diyos, bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay awang buhat sa itaas na bumababa mula sa Ama, ang mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang kategoryang pahayag na ito ay dapat na unawaan na nangangahulugang ang katangian ng Diyos ay hindi nagbabago. Kung siya ay pag-ibig, siya ay laging kumikilos ng may pag-ibig. Kung siya ay makatarungan, siya ay laging kumikilos ng may katarungan. Gaya na makikita sa pagkikipag-usap niya kay Abraham tungkol sa Sodoma, handang gumawa ang Diyos ng mga pagbabago sa kanyang mga kilos, hanggat hindi binabago ng mga ito ang diwa ng pag-ibig at katarungan. Nahihirapan tayong unawain ang hindi pagbabago ng Diyos dahil sa hilig natin baguhin ang ating damdamin. Ngayon tapat tayo, bukas hindi. Ngayon tayo ay nagmamahal, bukas ay wala namang malasakit. Ngayon ay nagsasabi ng totoo, bukas tayo ay nagsisinungaling ng walang kahihiyan. Hindi ganoon ang Diyos. Siya ay laging tapat, laging nagmamahal,
naging totoo at hindi nagbabago. Ang pagkakaepekto ng banal na pag-ibig at katarungan. Siya ang bato, ang kanyang gawa ay sakdal, sapagkat lahat niyang daan ay kahatulan. Isang Diyos na tapat at walang kasamaan, matuwid at banal siya. Ang pagiging perpekto ng pag-ibig ng Diyos ay malinaw na patunayan sa pag-aalay ng kanyang buhay upang ligtas tayo mula sa kasalanan. Ang pagkilos na ito ay nagpapakita sa atin ng pagiging perpekto ng kanyang katarungan. Hindi tulad ng ating pag-ibig, patuloy na pinagkakaloob ng Diyos kanyang perpektong pag-ibig kahit sa mga hindi umiibig sa Kanya o hindi karapat-dapat na tumanggap ng kanyang mga pakinabang. Ang pag-ibig ng Diyos ay higit sa lahat ng inaasahang makatwiran, ngunit hindi nito pinapawalang bisa o sinasalungat ang katarungan. Inaanyayahan niya tayo na kumilos tulad niya, makapit sa pag-ibig at katarungan. Kapag ang Diyos sa wakas ay magtatag ng katarungan sa mundong ito at dahil sa pag-ibig, pugsayin ang kasamaan sa sansinukob, bawat nilalang ay mapupurihin ang perpektong katarungan at perpektong pag-ibig ng Diyos. Pagmamahal sa katarungan at pagsisisi. Ang pagsisisi ng Diyos. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ang tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin, o sinalita ba niya at hindi niya isasagawa? Kasama sa pagsisisi ang konsepto na ang isang bagay ay hindi nagawang mabuti. Sa makatwid, ang pagsisisi ng Diyos ay hindi maiisip. Gayunpaman, maraming mga talata sa Biblia ang nagsasabi tungkol sa pagsisisi ng Diyos. Hindi umaatras ang Diyos sa kanyang mga plano para sa ating ikabubuti, kaya ang kanyang mga pangako ay laging mapagkakatiwalaan. Ngunit handa siyang magsisisi sa pag-alis ng kanyang proteksyon at tanggihan ang ating kaparusahan bilang tugon sa ating pagsisisi. Sa makatwid, sinuspindi ng Diyos ang kanyang mga paghatol bilang tugon sa pagsisisi dahil ang kanyang katangian ay mabuti, katarungan, pagmahal at maawain. Ang pag-ibig ng Diyos ay naipapahayag sa kanyang katarungan, ganun din sa kanyang awa. Ang katarungan ay ang pundasyon ng kanyang trono at ang bunga ng kanyang pag-ibig. Layunin ni Satanas na ihiwalay ang awa sa katotohanan at katarungan. Sinikap niyang patunayan na ang katuwiran ng batas ng Diyos ay isang kaaway ng kapayapaan. Ngunit pinapakita ni Kristo na sa plano ng Diyos, sila ay hindi pwedeng paghiwalayin. Hindi mabubuhay ang isa kung wala ang isa. Ang awa at katotohanan ay pinagtagpo. Ang katuwiran at kapayapaan ay naghalikan sa isa't isa.